Hello mga Mars, dessert idea naman ang ginawa natin ngayon kasi nalalapit na yung ating mga special na okasyon and I'm sure na mag-iisip tayo ng ating pwedeng ihanda. So isa ito sa naisip ko na ihanda natin kaya naman sinubukan ko na agad gawin para kapag gagawin na natin ito sa mga oras ng Noche Buena ay expert na tayo sa paggagawa. Kumbaga alam na natin talaga yung technique at yung mga ingredients natin kakailanganin. To start ay meron ako ditong 200 grams na crushed graham tapos nagmelt ako ng half cup ng butter. Pwedeng margarine ang gamitin. Bali madali lang naman ito ay pagsasama-samahin lang natin hanggang sa magsama yung mga sangkap. Yan, gumamit lang ako ng plastic gloves kasi medyo oily itong ating ginagawa. So kapag ganito na okay na, pwede na natin siyang ilagay sa isang paglalagyan. 1 tablespoon ang ginamit kong panukat pero depende sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo. So meron ako ditong cupcake liner na 3 ounce ang size niya. Meron din akong hinge cup dito para hindi tayo mahirapan. Bali ganyan lang ang gagawin. Ipinipress lang natin siya sa 1/4 cup na panukat. Pero depende na sa inyo kung paano nyo siya ipa-flat. So ito na nga mga Mars, bali 19 pieces yung nagawa natin. At ang next naman na gagawin natin ay meron akong 500 ml na tubig tapos isang pack ng powdered gulaman. Kulay white lang yung ginamit ko. Then sa isang panibagong lagayan ay meron akong nilagay na 4 na itlog. Then lalagyan ko lang ito ng isang malaking lata ng condensed milk. Depende na sa inyo kung anong brand yung gagamitin nyo at isang lata rin ng evaporated milk. Mix well to combine. Then nag-add ako ng konting yellow food color. Optional lang kung meron, kung wala ay okay lang. Kumbaga pampaganda lang ng kulay. Then mga half teaspoon or 1 teaspoon ng vanilla at 1/2 teaspoon lang ng salt pambalanse ng lasa. Then mix well lang natin ito at mas maganda ay salain natin kahit na isang beses para mawala yung mga buo-buo at saka yung mga extra na hindi naman dapat. Then ayan, mix well, then iset aside. At ito na nga yung ating tinunaw na gulaman. Bali isinalang na natin ito sa kalan at hahayaan lang natin siya na kumulo. Dapat po ay medium heat lang ang apoy nito para hindi siya agad kumulo kasi madali lang naman itong kumulo dahil konti lang naman yung tubig na nilagay natin. So ito na nga, sa ilang segundo ay kulo na ang ating gulaman. Bali, dahan-dahan natin ibubuhos yung egg mixture na ginawa natin kanina. Pero sa puntong ito dapat mas hininaan nyo pa yung apoy kasi magbubuo-buo po ito kapag malakas yung apoy nyo. So dapat mahina lang talaga. At walang tigil sa paghahalo-halo nito hanggang sa medyo parang magiging runny kasi uli ang mixture nito habang hinahalo-halo natin. So papakuluin pa natin ito pero yung pagpapakulo nito ay tama lang dapat. Hindi na siya yung talagang kulong-kulo. Take note din pala mga mare na once na naibus na natin lahat yung ating egg mixture doon sa gulaman ay wag na natin itong tigilan sa paghalo kasi magbubuo-buo po ito. So ayun na nga, nung natapos na nating pakuluin ng mixture ay naglagay tayo dito sa bawat lagayan na ginawa natin kanina. Ayan, pupunuin lang natin siya. Ganyan lang mga Mars. Madali itong mag-set kaya kailangan medyo bilisan natin yung ating kilos. So ayan na nga ang ating nagawa na graham flan. Tapos itong nasa microwavable tub na 750 ml, yan po yung sobra doon sa flan mixture kasi wala na tayong yung graham. Sakto na to dito sa ating hinge cup. Kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lang doon sa microwavable tub. So ayan na nga, bali i-ref natin ito ng at least 2 hours or 4 hours hanggang sa mag-set. So after 4 hours na paghihintay, ito na ang ating graham flan. Ayan mga mare. Yung nasa tab po ay nilagyan ko siya ng grated cheese. Ito rin mga to ay pwede nyo rin lagyan ng grated cheese. Yung iba nga gumagawa pa ng caramel syrup. So ito na nga mga Mars. Tinikman natin yung ating niluto at I'm sure nagustuhan talaga namin. Masarap siya. Yung flan mixture ay sakto lang ang tamis. Hindi siya nakakaumay. Sakto lang talaga yung sukat na nilagay natin. Malambot din yung nagawa nating gelatin or flan. Dating naman sa paglalagyan nito ay nakadepende na rin sa atin kasi pwede natin itong ilagay sa mga microwavable tub na rectangle, square, or circle. Bali ako kasi ito lang naisip kong paglagyan kasi nga para madali lang siyang kainin. Kumbaga kukuha ka lang ng isa, ayan, tsaka nalilimit yung pagkain mo. Kasi once na kumain ka nito is parang ayaw mo nang magpaawat dahil nga masarap talaga siya at nakakainggan yung kainin. At ito na nga pala mga Mars yung nasa microwavable tub. Masarap din siya kahit wala siyang graham. Same lang din naman ng lasa at para lang din siyang gelatin na leche flan.
at nagdagdag din ng lasa yung nilagay nating grated cheese sa ibabaw. So, paano mga Mars? Ayan na muna ang ating for today's video. Sana po ay may na-share na naman ako na isang recipe na pwede nating itry ngayong mga special na okasyon. Nasa inyo na rin kung pwede nyo itong pang negosyo, and I'm sure talaga pwedeng pang negosyo. So, paano? Until my next vlog, bye-bye po. Happy cooking, enjoy, and God bless.